Praise God. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Amen. So sa oras po ito mga kapatid, kung tayo po ay may Biblia, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 18, talata 9 hanggang 14. So ito po ay tungkol sa talinghaga, tungkol sa Pariseo at Publikano. Ang sabi po dito, sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa na may Publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo, sapagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo, nagbibigay ako ng ikapo sa lahat kong kinikita. Samantalang ang publikano ay nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito ay umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. At sa oras pong ito, maaari na po tayo maupo, mga kapatid. Yan, praise the Lord. Amen. Sino po yung mga umaten kahapon sa anniversary po ng Hamilton? Yan. Praise God. At narito rin po ngayon. Amen. So ito pong ating pag-aaralan, mga kapatid. Ito po yung Sunday Gospel sa araw pong ito. Ito po tungkol sa Pariseo at Publikano. At dito mga kapatid, itong talinghagang ito na ibinigay ng ating Panginoon, ito po ay para sa mga taong ang tingin sa sarili ay... Anong tingin sa sarili? Sabi doon? Matuwid. Yon, di ba? Yung tingin mo sa sarili mo, matuwid tayo, tayo yung mas magaling, tayo yung mas mabuti, tayo yung mas angat sa iba. Di ba? So, sabi doon mga kapatid is, may mga tao na ganun yung tingin niya sa sarili niya. No? Kino-convince niya yung sarili niya, ako mas mabuti ako kaysa iba. No? Sabi niya, itong talinghagang ito, para ito doon sa mga taong may ganun na karakter. No? Siguro wala naman sa inyo dito, di ba? Yung ganun, di ba? Wala naman siguro, no? Kasi mga anak ni Alsaday dito sa Mississauga, mga humble, di ba? So, ako naniniwala, malamang ang mensaheng ito, hindi ito para sa inyo. Kasi naniniwala ako mga kapatid, mga humble ang mga anak ni Lord. Amen po ba? Amen. Pero ang mensaheng ito, ano pa lang, parang warning lang, no? Baka nagbabalak pa lang, mayroong nagbabalak, ngayon pa lang, pinapaabot na ng Diyos, no? Kaya ko sinabi sa inyo na hindi ito para sa inyo, no? Maybe para ito sa medyo nagbabalak pa lang. Amen? Kasi ang salita ng Diyos, minsan kasi, maybe ngayon hindi mo kailangan, no? Pero baka maybe bukas, di ba? No, biglang natingin mo sa sarili mo, parang ano yata ako, no? Di ba? So, para ito ay ano pa lang sa atin is prevention is better than cure, di ba? So, habang pinapaabot na natin sa ng Diyos sa atin sa oras na ito na wag na nating balakin, no? Kung meron man tayong balak. Amen. So, sabi doon, may dalawang tao na pumunta sa templo. Ano ang purpose nila? Bakit pumunta sa templo? Manalangin, no? Pumunta sila sa templo para manalangin, hindi para mangutya, hindi para aatin ng misa, magpapalit. Kasi bakit? Minsan ganun sa Pilipinas eh. Bakit siya nagpapalit pag umatin ng misa? Kasi kung hindi bago ang damit, maybe bago lang
nakapariban. Di ba? May mga ganun eh. Na gustong palagi nagpapahuli kapag mga bago ang damit, di ba? Tapos nakabagong riban, o kaya medyo nakabagong bagong dating sa abroad, di ba? No? Minsan may mga ganung tao eh, di ba? Atin ng misa, magpapahuli talaga yan. Para siyempre, yung attention, minsan, kinukuha nila yung attention sa misa, ang attention na nasa kanila. Di ba? Sabihin, biyayamanin, di ba? Ganon. No, kinukuha yung attention na dapat sa Diyos. Ibig sabihin, kapag nasa misa tayo o nasa templo ng Diyos o kaya nasa gathering tayo, katulad nito, ang purpose is para manalangin. Ang purpose, bakit tayo nandito sa gawain, mga kapatid? Ang una po dyan is, sabi doon, ang gawain o ang templo o ang simbahan, yan po ang number one na dapat purpose, bakit tayo lumalapit sa Diyos is for God. Para sa Diyos. Nandito tayo, hindi para para lang magpa-attendance, no? Baka sabihin ni sister, di ako umatin ng last week, kailangan baka sabihin na to, nanghihina na ako, di ba? Minsan, baka yung pagpunta lang natin sa gawain is for attendance lang. No, para baka mamay may mag-text na naman sa akin, ba't di ako umatin, mga ganon, di ba? So, parang attendance na lang, hindi ganon. Kundi dapat nandito tayo sa gawain para kay Lord. Di ba? Si Lord yung pinunta natin dito. Di ba? Nandito tayo, hindi para magpapansin sa ibang tao, kundi gusto natin mag-glorify, malugod ang Diyos sa atin. Kasi kapag gano'n ang intention ng puso natin, tayo ay nagsisimba, tayo ay lumalapit sa Panginoon for the glory ng Diyos, may pumansin man sa iyo o hindi wala man nakapansin ang bagong gunting mo o ang ganda ng lipstick mo o kaya ng makeup mo, hindi sasama loob mo. Di ba? Hindi yung pagdating mo sa gawain, sasabihin mo, wala man lang nakapansin sa akin, no? Na ilang oras ako nag-makeup, gano'n, no? Kung ano na lang, kung minsan, parang dahil walang pumansin sa'yo, ayan, may mga tao dito, mga bulag. Di ba? Hindi man lang nila na-appreciate yung kagandahan ko, di ba? Mga gano'n. Pag gano'n yung natin, yung motibo natin, para mapansin lang tayo ng ibang tao, sasama lang loob mo. Di ba? Ano ibig sabihin? Sa paglilingkod sa Panginoon, pag yung design ng puso natin, yung intention natin, bakit tayo lumalapit sa Diyos para malugod ang tao, uuwi tayong masama ang loob. Diba? Sabi na, matin ako ng gawain, sumama lang loob. Hallelujah. Di ba? Imbes sana yung sama ng loob mo mawala, di ba? Imbes sana pag-uwi mo is mabuti sana yung dala-dala natin, minsan sama ng loob. Kasi bakit? Kasi minsan, gusto natin ay mapansin. Nang walang pumansin, sumama loob talaga. Kasi bakit? Kasi yun ang motibo eh. Ikalawa, bakit ba tayo nananalangin? Ang sabi doon, tayo ay nananalangin, it is between you and God. Ibig sabihin, kapag umaatin tayo sa misa, umaatin tayo at nananalangin, o kaya umaatin tayo sa gawain, isang yun eh, it's between you at ang Diyos. Diba? Kaya ka nga nagsiserve, kaya ka kumakanta, kaya tayo umaatin, kaya tayo tumutugtong. Kasi bakit? Kasi ang Diyos yun eh, ikaw at ang Diyos, yung relasyon natin sa Panginoon. Diba? Yun dapat yung focus natin. Lord, narito ako sa gawain mo kasi para maayos ko yung relasyon ko sa iyo. Diba? Yung ikatatlo, kung medyo concern ka sa kapwa mo, naririto tayo para manalangin, nagsisimba tayo, not to condemn people. Kundi, narito tayo to pray for them. Diba? Kunyari, sa intercession. Alam mo, sa amin sa Iloilo, dati, overnight yung intercession namin. 6 p.m. to 6 a.m. No, doon pa yun sa ginaganap sa amin, sa San Miguel, doon sa harap ng sementeryo, sa may dam. Napakatahimik. Kahit mag-ingay ka, no? Kahit mag-ingay ka, tahimik, walang magre-reklamo. Kasi harap na sementeryo, no? Tapos dito kami sa dam. No, yung mga 90s yun, overnight po yun, intercession. Ayun kasi ang purpose yun eh. Pag tayo nasa simbahan, nag-i-intercede tayo doon sa ibang tao. Pinagpipray natin sila, hindi natin sila kino-condemn.
No? Minsan ang nangyayari pag nag-intercession, kung siya nagpaparinigan. May mga ganun minsan. May mga ganun. Ang sinasabi ko, based sa experience ko, ba't may nangyayari dito? Wala akong sinasabi, na may nangyayari dito. Ang sinasabi ko lang po mga kapatid, yung experience ko. No? Pero para hindi kayo malata, huwag kayong mag-react. Di ba? Kasi pag nag-react, parang nahalata yan. Minsan kasi ganito, magpipray yung isa. Pag-pray ng isa, may sama ng loob doon sa isa. Hindi man lang binabanggit ang pangalan, pero nagpaparinig, Lord, si sister na ganito. Ang nangyayari sa prayer, parang chismis. Di ba? Nagmamarites na. Di ba? Kung pagkarinig naman ng isa, second, parang ako yata yung pinag-pray. Sige, babawi ako. Lord, yung nag-pray kanina yun, Lord, sinungaling. So ano nangyayari ngayon? Hindi maganda. Ang purpose ng prayer, mga kapatid, is para mag-glorify ang Diyos. At sa tingin nyo ba matutuwa ang Diyos pag ganun? Diba? Sa tingin nyo kaya, mga kapatid, ma-answer prayer tayo? So ito yung mga kapatid, umiyak-iyak ka pa doon, sa tingin nyo, aabot sa, diba? Natapos ang prayer, umuwi, imbes panatag ang puso, imbes payapa yung puso, nagkasamaan pa ng loob. Yung walang kaalam-alam sa problema mo, nalaman niya yun. Ano yung pinag-pray ni sister na yun? Nalaman pa. Umuwi sila, na-curious. Sabi, sino kaya yung pinalangin ni sister na yun na hindi nagbayad ng utang? Di ba? Parang di ba? Di ba? Parang hindi maganda yun, mga kapatid. Nandun tayo para ipag-pray yung mga tao na sila ipagpalain ng Diyos. Kung namumuhay man sila na hindi tama, wag mo na i-mention yung pangalan. No, sa Lord, I pray na mga tao na nasa karamdaman, yung mga broken family, Lord, patuloy mo silang maabutin, na makakilala sa Panginoon. Ganun po yun. Di ba? Hindi dapat natin, mga kapatid, para nagiging personal yung ating prayer. Katulad nitong Pariseo na ito, Lord, salamat, hindi ako katulad ng taong to. Di ba? Judgmental May mga ganun tao. No, nagpipray pero parang nagja-judge sa kapwa niya. No? Which is hindi maganda, mga kapatid. So dito may kita natin, kasi tinitingnan niya yung status niya sa buhay. No? Pariseo ako, naglilingkod ako sa Panginoon, preacher ako, choir ako, instrumentalist ako. Di ba? Parang tingin mo sa iba na hindi nagsiserve sa Panginoon, parang may mga ganun minsan. So, nangyayari yan. Tama? Meron. Hindi lang yan dito. It's reality. Di ba? Kaya nga, mga kapatid, kinapabot yung salita ng Diyos sa atin para hindi na tayo magbalak. Di ba? Kung nagbabalak man tayo gawin yun, huwag na natin gawin. Di ba? So, wala akong di ko kayo kilala. No? Hindi nga ako nakikipagkwentuhan. So, may kita nyo, mga kapatid, yun ang sabi po doon, kasi nakatingin ka sa sarili mo. May mga tao kasi minsan, kapag hindi nagsiserve sa Panginoon, kunyari, nasa vices pa, o kaya masama pa yung ugali, minsan dali natin mag-judge. Di ba? O sasama ng ugali nyo. Kasi bakit minsan kinukumpara natin sarili natin sa kanila? Pero kapag nakay Lord ka, tapos kinukumpare mo, nagja-judge ka sa kapwa mo, sa totoo lang, mas masahol pa tayo sa kanila. Yung totoo yun. Di ba? Yung masyado ito yung judgmental sa kapwa natin. Yes. Tayo na nagja-judge, sa totoo lang, mas masahol tayo sa kanila. Which is hindi maganda yun, mga kapatid. Kino-compare natin yung sarili natin, ginagawa natin. Sabi ng isang to, Lord, ako, gumagawa ko ng mabuti, Lord. Ako, nag-iikapo ako, Lord. Lord, nagsiserve ako sa iyo, hindi katulad ng mga taong ito. Hindi po maganda yun. Pag nagsiserve tayo sa Panginoon, yung kino-compare natin yung ginagawa natin, hindi maganda yun. Parang sinasabi natin, mas marami yung ginawa ko kaysa sa Kanya. Alam niyo, sa paglilingkod sa Panginoon, walang maliit, walang malaki.
Ang tinitignan ng Diyos, yung puso natin. Diba? Yung puso natin, paano tayo nagsiserve sa Panginoon? Hindi yan sa malaki. Kasi kung malaki nga ginawa mo, pero gusto lang naman nating mapansin. Ha? Kahit maliit ang ginawa natin, pero kung galing sa puso natin na ginagawa natin yun ang importante sa Diyos. Amen. So hindi lang yung mga kapatid, tapos yung ano pa, yung kind ng service niya. Sabi ko nga, paglilingkod sa Panginoon, walang malaki, walang maliit. Di ba? Minsan title lang yan, position lang yan. Sa paningin ng Diyos, pantay-pantay po tayong lahat, mga kapatid. Di ba? Kasi the moment na matingin na natin sa sarili natin, mas mataas na sa iba, yun doon yung mag-uumpisa na mababagsak tayo. Amen. So dito may kita natin mga kapatid na tayo ay nagsiserve sa Panginoon hindi para i-condemn yung mga tao, kundi para ipanalangin sila. So naririto tayo nagsiserve sa Panginoon, ang pinaka-main purpose po natin is to please God para matuwa ang Diyos sa atin. Kaya nga palagi kong sinasabi, kahit si San Pablo, sinasabi ni San Pablo, you cannot please everyone. Kasi ginawa mo ng lahat, ang tao may irereklamo pa rin eh. Totoo yan. Gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng masama, may sasabihin ng tao. Pag gumawa ka ng mabuti, ganun din. Walang matutuwa sa iyo. Pero siyempre sa atin, sa paglilingkod sa Panginoon, hindi tayo nagsiserve sa Panginoon para matuwa ang tao. Kailangan matuwa si Lord. Kasi kapag natuwa si Lord, yung tao matutuwa rin. Ang problema, natuwa tao, pero si Lord hindi naman. At hindi lahat ng tao na natutuwa sa iyo, na magandang sinasabi sa iyo, ay totoo. Totoo yan. Huwag ka masyadong magpapaniwala. Masyado kang paniwalain eh. Totoo yan. Lalo pa mga Pilipino. Kasi ayaw natin minsan makasakit, di ba? Kumusta luto ko? Ayos. Ayos luto mo. So, sigurado ka, ayos. Kasi ayaw mo makasakit, di ba? Kasi magsisingon na sinungaling na lang kasi ayaw mo makasakit ng damdamin. Di ba? Baka madismayan, di na magluto. Di ba? Hindi na tayo baka sa next na gawain, wala na tayong makakain. So, hindi po ganun yung purpose natin, mga kapatid. No? Bakit tayo nagsiserve sa Panginoon? Ang purpose natin is para ma-please ang Diyos. Diba? Yun ang purpose natin eh. Kasi kapag tao lang, yung ipiplease mo, mahirapan ka eh. Ang tao na ang gusto niya, lahat ng tao matuwa sa kanya, nagiging doble kara. Oo, totoo yan. Kunyari ito, ibang grupo rin. Siyempre, kunyari magkaaway, kunyari lang. No? Siyempre, para gusto ko itong grupo, matuwa ako sa kanya, yung sasabihin ko sa inyo, mga magaganda, di ba? Pero pag talikod ko sa inyo, ito sisiraan ko kayo. Di ba? Magkalaban kayo eh. Di ba? Anong gagawin? Kunyari kung kalaban mo isang tao, para matuwa yung kalaban ng kalaban mo, sisiraan mo. Siyempre, pag kasiraan yung ikwento ko, matutuwa to. Kasi gusto ko sila i-please eh. Para matuwa naman kayo, kung ano naman yung di nyo gusto niya, yun ang sasabihin ko. Anong mangyayari ngayon? Pag nagkita-kita na kayo, itong natuwa sa akin na grupong ito, at itong grupong ito na natuwa sa akin, pag nagkita-kita kayo, both kayong grupo, hindi matutuwa sa akin. Kasi bakit? Madidiscover nyo ngayon, ay! Ganun pala sinasabi ni Brother Ronald, bakit yung nakausap na kami, ganito sinasabi, tapos ganito. So may kita nyo? Lahat ng natuwa sa akin dito, at the end mga kapatid, hindi kayo matutuwa. Lalo kapag nalaman nito kung anong pinagsasabi ko sa inyo, at kayo naman kung anong pinagsasabi ko dito, tapos nanggaling sa akin, hindi kayo matutuwa. So may kita nyo, hindi maganda
na yung purpose natin sa buhay is matuwa yung tao. Kasi mostly, kapag gusto mo lang ang tao ay matuwa, minsan nagsisinungaling ang tao. Ha? Kaya ang ibig sabihin ng mga kapatid, sa atin kasi huwag tayo masyadong magpapaniwala. Pagsalita ng Diyos, paniwalaan natin. Di ba? Pero kung medyo kwento lang, kwento mo yan eh. Alang-alang naman ilaglag mo sarili mo. Di ba? Siyempre, kwento. Kunyari, ako magkwekwento sa'yo, alang-alang naman ilaglag ko sarili ko. Sabihin ko sa'yo, ay sis, pinag-chismis kita. Di ba? Sis, pag yung ulo ng ako yung nag-uwi, di ba? Wala lang sabihin mo. Ang ibig sabihin lang mga kapatid, walang tao na ilalagyan niya yung sarili niya. Kaya nga mahirap sa pag-serve sa Panginoon na ipiplease mo ang tao. O kaya parang yun ang gusto mo lang yung matuwa yung tao sa'yo. Kasi darating ang time mga kapatid, lalaki yung ulo mo eh. Di ba? Sabi mo, ganun ba sis? Alam mo sis, kapag ikaw ang kumakanta, iba talaga sis eh. Iba talaga. Ha? Pag ikaw kumakanta sis, lalo pag ikaw nagsusolo, parang pakiramdam ko, parang maghihiwalay yung kaluluwa ko eh. Okay. Parang talagang parang dadaling ka sa langit. Diba? Iba talaga eh. Sabihin mo, ganun ba sis? Sasabihin ka ng demonyo. Talaga, alam mo, pag ikaw kumakanta, talagang nabibless sila. Makin mo, yung ano sabi ng isa, parang aangat na siya sa langit. Ibig sabihin, talagang grabe. Ganun ang demonyo eh. Di ba? Pag ano mo na, yung tinanggap mo na sa sarili mo, ganun po ba? Di ko alam. Hindi ko lang nalaman. Minsan, di ba? Tapos mamaya-maya, hindi na ikaw yung pinapahawak ng microphone, sasama na loob mo. Sasabihin na, ay bakit wala kang microphone? Bakit wala kang microphone? Hindi, may hawak pero walang sound. Walang sound. Diba? Kaya pala hindi na nakakaangat. Hindi na umaangat. Parang hindi na umihiwala yung... Alam niyo mga kapatid, minsan ganyan po talaga. Bakit yung sinasabi yan? Kasi bago nga ako naging preacher, naging choir din ako. Alam ni sister yan, taga Iloilo rin po yan. Di ba? Oo. Bago ako nag-preacher, nag-choir ako na 1996. Sinabi ko sa inyo eh, pag nag-represent kami ng diocesan, tinitignan ko na kung anong magandang microphone na uuawakan ko. Tinitignan ko na, sino kayo maganda dyan? Ha? Kasi parang nagiging competition eh. Pag kumakanta yung ibang cell group, nakagano ka lang. Bantayan nyo lang yung sa amin. Diba? Pag kumanta namang isa, gaganon-ganon lang yung panya. Gaganon-ganon. Gaganon pa, no? Kasi nasishare ko niya, kasi yan yung pinagdaanan ko eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag nyo nang balakin. Kasi kakalbitin ka pa niyan. Sabi ko, Brad, pagkanta namin mamaya, pakinggan mo. Pakinggan. Siyempre, pinili ko na yung magandang microphone. Tapos kanta-kanta ka na, hallelujah! Talagang, talagang mapapawas-pawas na eh. Tapos, pagtapos, kakalibitin mo, Brad, kamusta? Narinig mo ba boses ko? Sabi niya, Brad, parang hindi ko narinig. Alam niyo, sama ng loob ko. Sama ng loob ko. Sama ng loob ko. Parang hindi mo matanggap. Diba? Yung natutulog ka na, napapanaginipan mo pa. Diba? Yung natutulog ka na, napapanaginipan mo pa. Anong nangyari? Parang hindi ka makaniwala. Diba? Parang anong nangyari? Anong nangyari? Parang sama-sama ng loob mo. Bakit sama loob mo? Kasi yun ang intention mo eh. Di ba? Kasi kung hindi yun ang intention mo is yung talagang mag-glorify ang Diyos, gumagana man o sa hindi yung microphone, di sasama loob mo. Kasi bakit? Kasi naibigay mo yung the best mo sa Diyos eh.
Di ba? Ganun po kasi minsan yung nangyayari. No? Nagiging mataas yung tingin natin sa sarili natin. Di ba? Yun ang danger doon mga kapatid. Ganun talaga ang demonyo. I-feed ka ng mga magaganda tungkol sa iyo. No? So dito mga kapatid, kailangan natin dito, para malugod ang Diyos sa atin, we need to be true to ourselves. Ourselves mga kapatid. Dapat maging totoo tayo sa sarili natin. Di ba? Kasi yung publikano naging totoo sa sarili niya kasi hindi natin pwedeng dayain ng Diyos eh. Kasi bakit? Kasi kilala tayo ng Diyos. Yung tao pwede mong dayain pero ang Diyos hindi. Kaya kailangan natin maging totoo sa sarili natin. Ang ginawa ng publikano, dinagukan niya yung sarili, yung dibdib niya. Sabi niya, hindi nga makatingin sa Diyos eh. Hindi makatingin sa langit. Amen? Maging totoo tayo sa sarili natin kasi bakit? Kasi, kunyari, kung hindi natin kaya, aminin natin. Di ba? Kung hindi mo kaya yung isang bagay, aminin mo. Kasi bakit? Kasi alam naman natin yung limitasyon natin eh. Alam natin yung limitasyon natin. Amen? Katulad sa amin, bilang mga preacher, minsan, nai-invite ka sa mga isang okasyon. Di ba? Kung yung okasyon yun, okay lang kung puro Pilipino. Pwede tayo magtinagalog. Kaso minsan, may mga maraming foreigner ngayon. Oh. Siyempre, ang gagawin ko, alam ko yung limitasyon ko eh. Kung puro puti yan, salamin ko na. Ay Brad, maghahanap ako ng mga kasamaan ko. Kasi alam mo yung limitasyon mo eh. Alam naman pilitin ko yung sarili ko. Yeah? Yung umpisa ko, ganda-ganda pa ng deliver ko. You know, brother and sister. So mamaya yan, dugo na yung... Diba? Huwag ka sabihin ng mga umate, what's happening? What happened to you? Do you need any medical attention? O, diba? Dudugo na yung ilong mo. Amen? Tapos yung English mo, hindi na maintindihan. Kasi bakit? Nagkaka-problem, nagkakagulo-gulo na. No? Hindi naman pwede sabihin ko na, even you don't understand my English, the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu magpapaunawa sa inyo. Hindi mo pwedeng ganun. Kasi alam mo yung limitasyon mo eh. Walang masama doon na aminin mo, hindi ko kaya, medyo mas makaka-deliver ako, pero mas magiging mas maganda kung ang taong ito. Walang masama doon. Alang naman pilitin mo, tapos bandang huli, ikaw rin naman yung mamumblema. Diba? Di man pwede pagtayo mo doon, may baong kang dictionary. Kaya may Googles na ba ngayon? May naka-Google. Di man pwedeng no? Pag mo, i-translate na lang. Di man pwedeng ganon. So, ibig sabihin mga kapatid, maging totoo tayo sa sarili natin. Walang masama po dun. Kesa naman magpanggap tayo na tayo rin mismo yung mahihirapan. Di ba? Yung ikalawa is acknowledge natin na tayo ay nakakumit ng kasalanan. Kunyari tayo, nakilala natin ang Panginoon. Hindi yung nagbibigay sa atin ng karapatan na husgahan ng tao. Kasi bakit una sa lahat, dyan din naman tayo galing eh. Sino ba sa atin hindi nagkasala? Oh. Sino ba sa atin hindi nakapagsabi ng masama sa kapwa niya dati? Diba? Salamat na lang sa Panginoon, nandito na tayo sa Panginoon, kaya hindi mo na itinutuloy. Na tayo naninira ng kapwa natin kasi narinig na natin salita ng Diyos eh. Sabi niya, bad yun, di ba? Hindi maganda naninira ng kapwa. Di ba? Lahat naman tayo yung pinagdaanan nila, napagdaanan mo na yan eh. Kaya nga dapat mas nauunawaan natin yung mga tao wala pa kay Lord. Kasi bakit? Tayo yung napagdaanan natin eh. Paano mo yung mamaya madadala sa Panginoon? Kung parang ang tingin mo sa kanila is kasalanan. Ha? Kunyari, yung mga anak mo, wala nagsiserve kay Lord, tapos nakita mo na gumagawa na hindi maganda, may vices pa. Tapos galing ka sa prayer meeting, pag-uwi mo sa bahay, sabi mo, di mo ano kaya? Huh? Ha?
Hindi nyo balang sasama ng ginagawa nyo yan, hindi nakakalugod sa Diyos. Yeah? Paano mo maaka yung anak mo na umaten sa magsimba? Paano natin madadala yung pamilya natin sa Panginoon? Na every time pag nakikita natin sila, nagja-judge agad tayo. At tumahimik, aming paligid. Di ba? Hindi yun eh. Dapat tayo yung magiging huwaran eh. Di ba? Ipapaabot natin sa kanila yung pag-ibig ni Kristo. Amen? At yung last po dito mga kapatid, tayo po ay dapat, pag humingi tayo ng tawad, dapat nandun yung humility with a humble heart. I-acknowledge natin that we commit sin against God, and the same time mga kapatid is, dapat yung i-ask natin yung forgiveness sa Diyos with a humble heart. Maraming tao ngayon, siya yung may kasalanan, siya pa yung galit eh. Ay, mga ganun, di ba? Siya yung may kasalanan, parang siya pa yung ano eh. Nagmamalaki, di ba? May mga ganun tao. Di ba? Siya yung gagawa-gawa ng kasalanan, tapos bandang huli, playing victim. May mga ganun, di ba? Siya yung gagawa ng kalukuhan, ng kasalanan, tapos bandang huli, parang siya yung biktima. Hindi ganun, mga kapatid. So dito makikita natin, dapat nandun yung, kung may kasalanan tayo, kababa. Ganun talaga eh. Tanggapin natin kung ano man yung konsekwensya ng ginawa natin. Yung nagkamali tayo eh. Kung nagkamali tayo at ganun yung gusto na mangyari, tayo? Kasalanan naman natin yun eh. Hindi naman ganyan magiging reaksyon ng taong yan. Hindi naman magiging ganyan yung ng tao kung wala naman tayong ginawang masama sa kanila. Amen po ba? So tanggapin natin na may kababaan ng kalooban. Hindi kasi sa posisyon yan. Hindi ibig sabihin magulang ka nagkasala, ikaw yung may kasalanan kunyari sa anak mo. Sabihin, ba't ako hingin patawad yan? Anak ko lang naman yan. Hindi mali yun. Kung sino may kasalanan, siya humingi ng tawad. Hindi ibig sabihin magulang ka yung anak mo. Yung hihingi ng tawad sa'yo, wala namang kasalanan yun. Di ba? Kung sino may kasalanan, yun ang dapat magpakumbaba. Ganon yun sa Panginoon, mga kapatid. At ang sabi doon, nalugod ang Diyos. Nalugod ang Diyos. Kesa doon sa isa. Na kung isipon mo yung isa, naglilingkod sa Diyos. Pero sino yung kinalugdan? Yung hindi pa naglilingkod sa Diyos. Kasi bakit? Kasi inamin yung kanyang pagkakasala. Naging totoo sa harapan ng Diyos. Amen? Kasi nga ang sabi, ang nagmamakataas, ibinababa. At ang nagpapakababa, itinataas ng Diyos. Diba? Mas maganda na ang Diyos yung nagtataas sa atin. Hindi yung papuri ng tao. Kasi nga, sabihin ko uli sa inyo, yung papuri ng tao, kalimitan. Hindi lang kalimitan, madalas. Hindi totoo. Hindi totoo po yan. Pag may nagsasabi, huwag ka masyadong matuwa. Lalo kung yung nagsasabi, sa'yo, palabiro. Diba? Alam mo nang palabiro yung tao, naniwala ka na. Diba? Hindi mo alam yan kung totoo yung sinasabi, hindi. Kaya nga palabiro eh. Tapos, naniwala ka. Tapos, galit na galit ka. Kasi ganito ang sabi mo eh. Anong sasabihin lang sa'yo? Ikaw naman, di ka na mabiro. Di ba? Alam mo nang palabiro ako, hindi ka na. Ano ibig sabihin? Sa atin bilang naglilingkod sa Panginoon, may discernment na binibigay ang Diyos. Discernment, kilalanin mo muna sino ba yung nagsasabi. Lalo ngayon, tingnan mo sa social media mga kapatid, may mga AI na. Diba? May iba comment ng comment. Ay, grabe naman ano yan. Grabe naman ang ginawa niyan. Ganito. AI, hindi naman totoo. Masyado nagpapaniwala, di ba?
Oh, mga artificial eh, kaya niya. Mga aksidente minsan, hindi naman totoo, pero gagawa na ng computer. Oh, tapos ikaw naman, parang sama ng loob mo na galit ka. Nakipag-away ka pa sa social media. Tapos yung pinag-aawayan nyo, peke. Paano? Hindi naman totoo. Oh. Kaya nga may discernment. Kailangan gamitin natin yung discernment na galing sa Panginoon. Amen. So sa hapon na ito mga kapatid, ito lang naman po yung gusto ipaabot ng Diyos po sa atin. Ang purpose, bakit po tayo lumalapit sa Panginoon, una sa lahat, para sa Diyos. Amen? At para ayusin yung relasyon natin sa Panginoon, at yung ikatatlo na lang yung kapwa natin. Unahin natin ang Diyos, ayusin natin yung sarili natin sa Diyos, at pag naayos na yung relasyon natin sa Diyos, yung relasyon naman natin sa tao ang aayusin ng Diyos. Totoo po yan. Kita nyo, maraming mga broken family, maraming mag-asawa, maraming mga anak na galit sa mga magulang. Pero anong ginawa ng mga magulang? Inayos muna nila yung relasyon nila sa Diyos. Kasi mahihirapan po tayong ayusin yung relasyon natin sa kapwa natin kung hindi muna natin aayusin yung relasyon natin sa Diyos. Kasi pag naayos na natin yung relasyon natin sa Diyos, anuman ka-imposible na ayusin yung gusot, yung alitan, yung sama ng loob, o yung relasyon natin sa kapwa natin, magugulat ka pag ang Diyos ang kumilos. No? Yung wasak na pamilya nabubuo. Kasi bakit? Kasi inuna nating malugod ang Diyos. Amen? So sa oras na ito mga kapatid, tayo po tumayo.